Welcome to Donmar TV News Channel. Pinag-iisipan pang mabuti ni Pangulong Digong Duterte ang mungka ng kanya makapartido sa PDP Laban para kumandidato bilang Vice Presidente sa 2022 elections. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque dahil sa naturang nominasyon, obligado ang Pangulong Duterte na ito ay masusing pag-aralan. Sinabi ng opisyal na tiyak na ikukonsidera ng Pangulo ang interes ng publiko sa harap ng rekomendasyon ng PDP Laban na siya maging pambato ng partido sa pagka-Vice Presidente. At siya naman ang pipili ng kanyang presidential candidate. Nauna nang sinabi ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na maaring tanggapin ng Pangulong Duterte ang nasabing hamon kapag ito ay hiniling ng taong bayan. Guilty ang hatol ng Makati Regional Trial Court Branch 148 laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa kasong libelo na isinampa laban sa kanya ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Nag-ugat ang kaso sa paratang ni Trillanes noong 2015 na dawit umano si Binay sa umano'y justice for sale. Giit ni Trillanes noon, sinuhulan ni Binay ang mga mahistrado ng Court of Appeals para magpalabas ng injunction na pumigil sa first suspension order ng Ombudsman laban kay Binay. Si Binay ay naharap noon sa kontrobersiya kaugnay sa konstruksyon ng Makati City Hall Building 2. Sa desisyon ng Makati RTC, mapanira at hindi maituturing na fair comment ang pahayag ni Trillanes. Dahil dito, pinagmumulta ng korte si Trillanes ng 100,000 piso at pinagbabayad din ng ₱250,000 bilang moral damages. Sa pahayag ni Trillanes, ito raw ang kapalit kapag binangga ang mga makapangyarihang tao. Gayunman, ipagpapatuloy pa rin daw niya ang paglaban sa katiwalian. Mananatili pa rin mahigpit na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Manny Pacquiao. Ito ay kahit na nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama dahil na rin sa naganap na pagpupulong ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi nagbago at nananatili pa rin suportado ng magkabilang panig ang kanilang mga hakbangin para mapabuti ang partido. Magugunitang hindi na napigilan ang ginawang pagpupulong ng PDP Laban kung saan ay nagkasundo ang mga ito sa pagtulak kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang pangalawang pangulo ng bansa sa 2022 at pumili naman ng kanyang magiging kasamahan o magiging running mate sa darating na halalan. Umaasa naman ang kampo ni Pacquiao na matutuloy ang kanilang pakikipag-usap kay Pangulong Duterte para magkaroon ng tamang National Council meeting. Ayon kay Executive Director Ron Munsayak, ang PDP Laban, Executive Director, hindi naayon sa party rules ang idinaos na pulong kung saan hinimok ng mga kasapi nito ang pagtakbo ng Pangulo bilang Vice Presidente. Sinabi na natin yan kanina, ayon pa kay Munsayak, marami ang sumusuporta sa liderato ni Pacquiao. With all due respect sa mga nag-attend kahapon, they are a minority talaga because again, 107 compared to the more than 100,000 members of the party. And most of the members of the party are grassroots na buong-buo ang suporta sa ating party president Manny Pacquiao. Pinag-iisipan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte kung tatanggapin niya ang alok ng PDP Laban na tumakbo bilang Vice Presidente sa 2022. Pero kung si Senador Richard Gordon ang tatanungin, hindi ito pinapayagan ng saligang batas. Anya, malinaw ang nakasaad sa Article 7, Section 4 ng 1987 Constitution. Very clear that the President shall not be eligible for, and this is the operative word, any re-election. It doesn't say the president shall not be eligible for re-election, meaning to say he can stop and then next time he can run for another elected position. That's still in the ambit of re-election. It says shall not be eligible for any re-election. That means if he goes down to vice president, he will not be allowed. And so the intent of the Constitution, once you're president, that's it. That's the ultimate role you can play. Naniniwala naman si Senador Richard Gordon na may malaking impluensya ang estilo ng liderato ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis. The last 6 years, the expectations of a policeman
have become one upon which, sige, patayin nyo pagka-criminal, patayin nyo pagka-drugs. And to a certain extent, I would say that, I don't want to say this, but President Duterte, the macho game that he plays has gotten into the minds of the police forces, and they think that they can have the law in their hands. Una nang naghain si Gordon ng panukalang batas para mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa heinous crimes. I have a bill that will put these people into heinous crimes, penitentiaries, separate from the population of jailed prisoners. And they will be there. It has been approved in the Senate. I'm just waiting approval in the lower house. And if we approve that, all these heinous crimes, criminals can be placed in that facility, at pati pamilya nila maghihirap sa pagbisita sa kanila, pagdala ng pagkain, pag-worry sa kanila. That's the kind of life they deserve. Ayon pa kay Gordon, hindi death penalty ang solusyon, kundi isang mas mabilis na justice system sa bansa. Only one is more than enough, but it seems that the police system must really show that it will be speedy justice and that he will be placed in jail and monitored. This guy is a criminal, and they should immediately, the Department of Justice and everybody, the whole force of the government, in this very, very, the start of the case must act right away. So much so that in the less than 2 or 3 months, you can see the results that he's already convicted. He's already being brought to a penal colony. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag isapubliko ang datos sa war on drugs, taliwas yan, sa utos ng Korte Suprema. Anya, malaking banta ito sa seguridad ng bansa. Magbabalita si Anjo Alimario. We have records that those who have died, but to have the regulatory records in our files, and may mga references sila na tao and what they do. We cannot divulge it to anybody but only to the military and to the police. Issue ng national security ang dahilan ni Pangulong Duterte para huwag payagan ang paglalabas ng lahat ng mga dokumento sa war on drugs. Ito rin ang argumento noon ng Office of the Solicitor General para pigilan ang paghahain ng mga datos sa mga operasyon ng pulis kontra iligal na droga sa Korte Suprema noong 2018. Pero hindi ito tinanggap ng Korte. Wala naman daw state secrets na nakapaloob sa mga war on drugs document na makaapekto sa national security. Nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang petisyon na kumekwestiyon sa legalidad ng drug war ng gobyerno, isang kampanya kung saan libong tao ang namatay. Ani Justice Secretary Menardo Guevara, dahil sa pangamba ng Pangulo, mas mag-iingat sila sa pagsilip ng mga kaso. There is this concern on the part of the President. So we'll just be more careful, siguro, Anjo. We will just make it a point to determine whether there is any national security concern involved in each particular case. June 2020, pinangako ni Guevara sa United Nations Human Rights Council ang pagbuo ng isang panel na tututok sa mahigit 5,000 drug operations ng mga pulis. Pebrero nitong taon, ibinunyag na Guevara na hindi sumunod sa mga protocol ang mga law enforcer. Nangako naman noon si National Police Chief Guillermo Eleazar na bibigyan ng DOJ ng full access. Pero paglilinaw ngayon ni Eleazar, tanging resolved cases na lang ang ipapasa nila sa DOJ. Through our arrangement or agreement with the DOJ, yung mga resolved na kaso na lang ang aming ito-forward sa kanila. And I have communicated already with the Secretary Guevara for the submission of these cases. At ito naman ay binubuo na ng aming technical working group on anti-illegal drugs. So at least 53 cases initially will be forwarded to the DOJ. Wala naman nakikitang masama si Eleazar kung pati kaso ng mga na-clear na pulis ay titingnan din ng DOJ. Pero wala pang desisyon ng DOJ kung magbibigay ba ito ng mga dokumento sa Commission on Human Rights.